Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 16 sa buwan sa Disyembre tuig 2025, unang adlaw sa Mesa de Gallo. Nya katong mga ubang nangutana, yes, na agihapon tay Mesa de Gallo every kadlaw dinhi sa CCTN Channel 47. Kami yung mga lagad sa kahanginan, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni hangtod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato sa unahon attorney ato ang latest weather update. Ikan sa pag-asa magtanis ng linya karon, Sir Jomar Eclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Shoreline ang nakaapekto sa ilangan bahin sa Central Luzon ug kining amihan nakaapekto sa Northern Luzon ug bahin sa Central Luzon. Easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa abang bahin sa atong nasod. Tungod kini sa easterlies atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Hinay nga na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawan nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:25 sa hapon, ang dagat mohunas alas 2 sa hapon ug mutaob niya alas 8:42 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning sir. Sa moabot nga mosunod nga mga adlaw sir, especially because dagan tong kaigsunan mga matag yun og sayo kadlawon aron mo tambong sab sa mga misa, kung unsa man ato mapaabot nga kahimtang sa panahon. Yes ma'am, so this week to Friday nakita nato maayong tempo ng panahon, so masinati nato ang taas na time na walay uwan, but pag abot sa weekend natay nakita na mauwan ang portion of Visayas and Mindanao tungod kini sa possible LPA and Intertropical Convergence Zone. But so far sir, ang atong na-monitor na sigpatan nato nga possible LPA, wala pa siya high likelihood sa pagkakaroon nga mahimong bagyo? Low chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone based sa atong latest na tropical cyclone threat potential. So up to December 28 natay nakita na possible LPA, but still low chance ma-develop kining bagyo. So monitoring ta daily sa atong weather condition in relation kining possible formation of LPA. Okay, dagang salamat Sir Jomer o good morning niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Praise sa payan ma'am, salamat, good morning sa tanan. Arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, rice prices in Cebu soar 500 pesos per sack. Sa Super Balita, rider patay sa bangga sa Barili. Sa The Freeman, COA Financial Report 2024, Mandaue one of richest cities. Sa Banat News, nabangga sa poste, patay, nagdrive nga way lisensya ug helmet. Sa Philippine Daily Inquirer, Palace backs DPWH plea
to restore 45 billion pesos in budget. Sa The Philippine Star, deadlock on DPWH budget stalls BICAM. Sa Manila Bulletin, DND and AFP reject CPP holiday truce. Ug sa Tempo, rescue mission, kidnap victim freed in Paranaque. 5 foreign suspects nabbed. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik at ipadat atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na ko'y data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kapin 500 ka mga pulis ug force multipliers gipakatap sa kapulisan sa syudad sa Subo sa pagsugod sa Misa de Gallo. Mga dagko gagmay nga simbahang Katoliko nga dunay Misa de Gallo, pabutangan og mga police assistance desk aron masiguro ang kaluwasan sa manimbahay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Alas 3 pa lang sa kadlawon ipakatap na sa Cebu City Police Office ang 574 ka mga pulis o mga force multipliers nga may magsilbing security sa Misa de Gallo sa mga simbahang Katoliko sa Dakbayan. Bato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa CCPO, nga taod-taod na sila nga nangandam ni ining mao nga kalihukan ug ilang gisiguro nga walay insidente nga mahitabo. Gilan nila kung unsa nga mga simbahan nga dunay daghang nga manimba, lakip na kadto gagmay nga simbahan tungod kay dinhi magbase ang ilang deployment sa mga personnel ug pagbutang sa mga police assistance desk. Dugang ni Los Baños gagawa sa mga pulis sa sulod sa simbahan aduna sab sila ipakatap sa gawas nga mo'y perimeter security personnel samtang moabag usab ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office kun CCTO aron hapsay ang dagan sa trapiko. Itong identify sir is from station 1 to 13 nga kanang gitaw na atay gi-categorize into major church and minor. So mingon tag major sir katong mga churches nga medyo daghan og mga
churchgoers mo simba. So nagmatter nga to ang deployment na. So natay in every churches natay establish nga police assistant desk, napoy perimeter security, apil lang ato ang sa traffic, magman sa traffic court. Ipahibaw usab sa Los Baños nga dunay gitahasan nga mga police personnel nga murubing sa mga sudlunog bahin sa kabaranggayan uban sa mga sakop sa mobile patrol unit aron malikayan ang mga kaso sa kawat ug uban pa. Samtang gidugangan usab sa CCPO ug ang mga personnel ang naa sa elevated outpost ilabi na kadtong duol sa simbahan aron mapalapdan ang ilang security. In place naman ang atong sir, ang atong system nga to ang elevated outpost. So ang atong game mo is gipon ano nato ang mga deployment sa kada simbahan. Nag-heightened alert na ang Kapulisan Tibok Central Visayas di nagpasabot kini nga wala na gitugutan ka mga police personnel nga maka-absent og leave sa trabaho atol sa sunod-sunod nga security conference nga gipatawag ni Police Colonel George Ilanan. Ang hepe sa Kapulisan sa siyudad sa Sugbo giapil nila ang ubang ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Fire Protection ug BFP lagip na ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office matag simbahan dunay mga ambulansya ug bumbero ang maka-standby aron kung dunay alarma sa sunog o kaha dunay mga insidente makatabang usab sila nga makaresponde. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Department of Health 7 may pahimangno sa publiko nga dili magpalabi sa mga lamiang pagkaon og ilimnon tungod sa walag tuo nga Christmas parties. Subay kini sa ilang kampanya alang sa mas himsog nga paglipay-lipay ning holiday season. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Tis the season nga maglipay-lipay tungod kay wag tuo nga parties ug salo-salo ang tambungan sa pamilya kahigalaan og guban pa. Apan adunay pahimangno ang Department of Health 7 ngadto sa tanan nga hinay-hinay lang una sa mga lami ang pagkaon nga sagad ihaon sa talad kan-anan ning panahon na ubos sa kampanyang Ligtas Christmas. Giawhag ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes ang publiko nga di magpalabi sa mga grabe kalaming pagkaon matag salo-salo. Gikan kini sa mga mantikaon, tambukon ug ubang undanong pagkaon nga puno sa kolesterol, sodium ug uban pa nga delikado gyud sa panglawas. Left right ang mga party, balagan ngayong pagkaon, especially tradisyon sa Filipino. And we want nga safe and also dapat kontrolado ang ato ang mga pagkaon and kung pwede iwasan ang mga alcohol. Dili man usab kalikayan nga mag-take home sa mga sobra, giawhag sa DOH7 ang uban nga likayan gyud nga mapan-os ang pagkaon. Mong dili sa magpalabi sa pag-init nini gumikan sa posibleng pagtumaw sa bakterya nga delikado usab sa lawas. Sa pag-prepare palangdaan sa pagkaon man as much as possible atong mga caterers, atong mga mag-andam sa pagkaon, follow always proper food preparation, cooking techniques as well as food storage. Naka-standby na ang mga tambalanan karon pa lang alang sa mga nabuthan na aksidente sa dalan, magyatake sa lifestyle diseases ug uban pa. Giawhag usab sa DOH7 ang tanan nga mamawi sa mga gipangkaon human sa holiday season. Pinagi sa healthy lifestyle gikan sa mga sustansyadong pagkaon hangtod na sa ehersisyo. Gian Navarro, CCTV News. Sa laing bahin, usa ka pulis sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa drug test ni adtong Nobyembre. May pahimangno si Police Colonel Antonieto Cañete nga way lugar sa ilang buhatan ang kapulisan nga malambigit sa iligal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gikumpirmar ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka pulis ang nagpositibo sa drug test nga gipahigayon ni adtong Nobyembre 28. Ang maong pulis nagranggo og police staff sergeant. Mato ni Cañete nga gihatagan kini og 15 ka adlaw aron sa pag-challenge sa resulta. Human sa 15 ka adlaw diha na siya pasakaan og kasong administratiba ug magsugod na usab ang investigasyon. Ang maong nagpositibong pulis kasamtangan ng gibutang sa restrictive custody sa LCPO ug gidisarmahan. Palabas pa lang yung result na positive siya, I was informed in advance by the
crime lab officer, I already disarmed him. Report, disarm, and place him under restrictive custody. Samtang may pahimangno si Cañete sa iyang gisakupan nga way lugar sa LCPO ang mga kapulisan nga malambigit sa illegal nga drogas. Na baka mag-positive kayo, magkasama-kasama kayo dyan ng mga illegal drug personalities, napasensyahan kayo, you don't have any place here in Lapu-Lapu City, ipantapon ko kayo. Kahit kaibigan lang. If I learn na mayroon kayong close association with these target personalities, ay itapon ko na kayo, no? Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, konseho sa syudad sa Mandaue, may pasidungog sa babae nga may rescue sa iyang mga iro atol sa dakong sunog sa Barangay Giso ni adtong Disyembre 10. Samtang giabisuhan usab ang publiko, batok ni mga peke nga page sa social media nga nangayo og solicitation alang sa mga iro. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Purumal nga gipasidunggan sa konseho sa syudad sa Mandaue si Aimee Lee Chu Maningo nga ni-rescue sa iyang duha ka iro atol sa sunog nga miigo sa usa ka building sa Barangay Gezo ni atong Disyembre 10. Sa ilang sesyon kaganinang buntag, personal nga giimbitahan si Maningo kuyog sa iyang mga iro o gitunol ang plaque of recognition pagdaig sa iyang kaisog. Whereas as virtue of her swift thinking, courageous action, and unwavering composure, Miss Chu Maningo successfully rescued her two dogs, thereby averting further harm and mitigating the risk inherent in such perilous situation. Whereas Miss Chu Maningo chose compassion over fear, refusing to abandon her dogs, thus demonstrating that family is not merely defined by those with whom we live, but by those whom we are willing to make profound sacrifices. Atol sa sesyon, ang Island Rescue Organization mitunol usab og gift nga mga treats ug lawg alang sa duha ka iro. Sa paghitabo sa sunog, si Maningo ana sa ikatulong andana sa building, apan inay nga unahon ang kaugalingon, giuna og luwas ang duha ka iro, giitsa og gipasaw sa mga tawo una paminaog. And actually the whole time nga I was planning to go down man good, I'm holding na kan silang duha kay kuyawan ko akong buhian then mutago bitaw maglisod na hinuon ko. Ang duha ka iro tulo ka tuig nang giatiman niya. Sila lang usab ang kuyog ni Maningo sa kasamtangan, samtang ang iyang bana nagtrabaho pa sa barko. Mapasalamaton si Maningo sa nadawat nga maayong mga mensahe og pagdaig kaniya isip firmam nga gigamit na sa uban ang higayon sa pagpangwarta, pagsulisit gamit ang picture nila sa iyang iro. Wala gyud ko nangayo og tabang financially sa bisan kinsa unless it is given to us willingly and voluntarily. So for those who helped, salamat. For those nga na bad intentions, please stop. Ang sunog niigo sa showroom og tindahan sa usa ka kumpanya nga nagbaligya og styrofoam ug insulator. Si Maningo mao ang pag-umangkon sa tag-iya. Gitanaw nga hinungdan sa kabombiruhan ang electrical issue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga tawo nakalas sa pagkabangga silang motorsiklo dito sa Barangay Basdiot sa lungsod sa Moalboal. Usa sa mga driver giingong hubog nga gikan sa diskuhan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ang nakalasan na tabong nga panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Panagsama Road sa Sitio Kugon sa Barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal alas 3:40 kakahapon sa kadlawon. Aga mga nakalas gilangan sila nga Johan Sabanal sa Bandal, 17 anyos nga taga Puruka Sihag-Sihag, Sitio Kugon, Barangay Basdiot ug Jason Linuag Pradil, 21 anyos taga Sitio Talisay, Barangay Basdiot sa lungsod sa Moalboal. Sa investigasyon sa Moalboal Municipal Police Station, nga ang duha ka mga motorsiklo nagsubay kini sa susamang karsada sa managlahing nga direksyon. Si Sabanal gikan matud pa sa usa ka imnanan, samtang si Pradil nga gingong ubos sa ilimnong nga makahubog gikan nga nagdisko sa Manduyong sa lungsod sa Badjan nga gihulagway sa mga saksi nga kusog nga nakapanagan sa iyang Yamaha NMAX. Sakay niya ang duha ka mga lalaki nga sila ga Yuri Quizon RR 17 o Gavin Sabanal og pag-abot sa mao nga lugar mikawat matud pa kini sa laing nga linya sa karsada ug tungod sa kakusog sa dagan niini iyang nabangga ang nakasugat nga motorsiklo nga gimaneho ni Sabandal. Tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og dako nga kadaot ang mga biktima sa ilang ulo ug lawas. Dali silang upat nga gidala sa Badjan District Hospital sa mga personel sa Moalboal Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO aron maluwas apan gideklara ang duha nga dead on arrival ni Dr. Roger Anthony Dinela. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Yan mo balik lang ta, attorney, o maghisgot pa ta? Balik lang sa ta, partner. Break lang sa ta. O sige, agad ako nimo. Sa ato pagbalik, partner, mga paghisgot-hisgot. So please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa itong mga paghisgot-hisgot. Partner, unsay nindot diri sa lokal. Atong unahon din sa atwa sa Sugbo, no? Nakadakop ni sa kumata kay this is one thing I think we need and would be very helpful kay ang dakbayan sa Sugbo karon nagtuon na sa posibilidad nga kining mga buhatan nga gi-manage sa Cebu City Government or Cebu City Hall run offices adto na mokuha sa ilang agricultural products direkta sa accredited local farmers and cooperatives. Nakadungog na ko ani. Actually, this is not originally the idea of Cebu City. I heard this already katong pagkampanya ni Senator Kiko Pangilinan. And one of the reasons nga nung nakauyon ko, because, and I hope no, matinuod gito yung giingon, na siya balaod nga kanang ang mga ingon ani ba agricultural products tanan nga government run offices kinahanglan adto mukuha sa mga farmers directly within their community. And I like this because kapila naman ta nakakita ng mga balita nga mga lata na lang ang utanon kay wa na halin or madaot, di ba? Nga naman kay why steady nga buyer. If na amang guy steady, middleman nga mas dako pagkita kaysa mo ay nagtanom ug nagtikad sa yuta.
So kining maong lakang sa Cebu City Government Attorney, mao ni ang anaa sa gisugyot nga ordinansa o balaod nun nga giindorsar ni Cebu City Councilor Michelle Abella Ciliona, bag-o ni siya. Unya, yan ang giduso kagahapon. Sa South District ba na siya, partner? Yes, sa South District. O yan ang giduso last week, aron matud pa paligunon ang pagpatuman sa National Sagip Saka Act or RA 11321 nga pasar ni atong 2019 ug nag-awhag sa direkta nga pagpamalit gikan sa mga mananagat ug sa mga mag-uuma aron makaabag sa ilahang income ug makapa-improve usab, makapalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga tao nga mao ning kamot aron dunay tay mga ingon ani mga makaon, mga produkto. Kung maaprubahan dinhi sa Sugbo ang Local Farmers First Procurement Ordinance mo apply sa tanang city offices, lakip na ospital, mga tunghaan, so kining kaning ospital, syempre CCMC, City College. oo, kaning mga colleges, dire na pod sa City Hall. Oo. Feeding programs, kanang sa barangay, pwede na kay adto mo palit sa inyohang mga unsa na local farmers sa mga barangay facilities ug City Hall run canteens. Covered agricultural products maglakip sa bugas, utanon, prutas, itlog, root crops, and other farm goods. Exceptions would be allowed in cases of supply shortages due to calamities or insufficient local production. Ang city agriculturist kinahanglan mo issue certificate of non-availability of supply if natural calamities wipe out local farms or local cooperatives are unable to meet volume requirements. If these exceptions apply, procurement kinahanglan mo prioritize sa farmers from other towns within Cebu province. So kung wa man gay available sa Cebu City, adto kas mga silingang lungsod ug dakbayan. But ang Pero ako just lang the concern, same, direkta gihapon sa mga farmers. yes, but akong concern ani, find a way nga di mahasol ang farmer sa bayad ha. Kay ang problema ra ba aning mga city or government procurement, dugay kay mabayran. Problema ra ba Cebu City, dugay mo bayad. Hala, based on experience yan. Feeling na ko, pa ka nabayran hangtod karon. Pag yun, gihapon. Pero sige lang, kay na-launch naman. Kay amigo man. Kay amigo man. Sige. So kini mong proposal naghatag ni ani nga mga guidelines, no? Makalikay sad ni matud pa sa grabe nga pagsalig ang mga transaction pinaagi sa kanang commercial na gani kaayo ug kanang mga middlemen. Makatabang ni matud pa pinaagi sa kanang pagtaha sa city agriculturist sa pagbaton og database sa local producers and crop schedules aron makagiya sa pagpamalit ug aron sa matagaag pagtagad ang kining problema nga every time gyud masinati sa ato ang mga farmers. Daghan man tag farmers attorney sa bukid, no? Ang Cebu City, I realized when I was tourism officer, Cebu City is more than half of Cebu City is upland. And there are a lot of opportunities there. Di lang yun kaay siya ma-promote kay layo or tuyuon or walang kaayo ni effort og adto dito. So I think and I hope nga mahimo ni because this would be very helpful to our farmers. Yeah, I think nindot na siya nga balaod nun or dinansahon partner no nga for the first time murag some concrete measure nga para maprotektahan sad ang welfare sa ato ang mga farmers, pakita siya og pagtabang gyud alang sa ilaha kay hibaw naman ta nga kini mga farmers usually ang ilang kita ani diriyot ra kaayo kay adto ra sa katong imong giingon nga middleman kanang tawo nga mao'y mangumpra baligya nya mo paadto sa carbon sa tabuan, pero ang kumpra nila sa original nga farmers nagpila ra ka ang kilo ana. Yes, unya kani ba atong farmers I know nga mainig kalidad ilang mga produkto attorney because there's one katong kani adto sa akong pagsuroy-suroy sa Norte Distrito, nakamit ko og katong moy supplier sa lettuce sa tibuok KFC sa tibuok Cebu. Wow. So may gyud siya og quality. Dunay usa, ako sang na amiga, sila di ay moy nag-supply og mag-repack anang mga nagkalain-lain ganing mga prutas ug mga lagutmon ug mga utanon para sa tanan branches sa Gaisano Metro. So, kuan gyud.
My God, lain lang mo adto kanila kay ikauli nimo mabugat imong sakyanan kay padalaan ka. Nya ingnon lang ka ikaw na lay Pakapinan ra ba? ingnon ka ikaw na lay pang ano ning mga yuta dayha kay mangibot ra dito nga tos tugkaran. Tagbaw ka. O may buntag din na sa itong mga higala sa Sudlon 1 ug sa Sudlon 2. Ilang konsehal Arlene Montejo ug dinha usab sa Lusaran ug sa Guba ug sa Agsungot daghan kay na sila din. Imo gyud na nasuroy na sa una. Yes. Nya malingaw ka iko kay mupalit ra gud ka kay ganahan ko magpalit-palit ba. Palit ka pila ng kilo. Liman kag kilo sa mais, sweet corn kanang sweet corn. gipupo. Gis ang kilo. Grabe. Pila ko na dire. So nipalit ko, ningon ko palit kog napo ka kilo kanang kay 100. Kuy gipakapinan man sa kog napo. Ingko unsa man ni day nga. Muragwa naman ni na mao. So very kuana sila, very nice people, very kanang kugihan. And I hope sadno nga madayon ni. But kato ra gyud akong hangyo attorney nga. Kana lang pangita ilag paagi nga di man lang ang bayad kay luoy pod. Akto sad na sa partner. So hopefully mo come into fruition na makagain traction diha sa konseho. I don't think sad nga for a measure as noble as that partner ilahasan ng politikahon or ilahasan ng kontrahon. So depende takabaw kay if it will make one person shine basig mo adili ato ning kuan question nun. Depende. Arita gihapon sa that's local adto sa national partner or napakaipuno ato? Wala na. Sige gihapon og lantugi sige hapon og debate ang ato ang mga senador o ato mga kongresista kabahin sa pila man gyud ang budget nga ihatag sa DPWH, pila man gyud ang budget nga ihatag sa Executive Department ug ban pang mga ahensya sa gobyerno. So karon kasamtangan nga nagpahigayon sa bicameral conference committee meetings or hearings kaning BICAM partner kuani siya mao ni ang ingkaso og dunay dapat i-reconcile ang lower house sa version sa Senate muna nga mag-meeting sila BICAM aron ilang itando ilahang i-reconcile or ilahang i-refine ang para sa final version sa balaod nga General Appropriations Act or law. So karon naglantugi sila kung pila man jud atong ihatag sa DPWH kay ingon sa mga senador dako ra kay ni ingon sa mga kongresista sagdain na lang good kay for sure tarungo naman sa nila og kining gasto for now this time around after all that has happened. So karon partner ang kagahapon kay tensionado kaayo back and forth sige og kining lantugi si DPWH Secretary Vince Dizon kay gusto siya nga i-restore tong 45 billion nga gi laslas sa mga senador. Actually ito nga kita biya ko sa point kay gikawat pa to niya ato pag itong kuon samot na gidwa na matukod. Mao na partner kay mo na ang ihang battle cry sa kagahapon niya dayon ang ending na kuan na lang hinuon na postpone ang BICAM kay ang Senado sad nagmagahi man gyud but this is what kuan ilahasad na Senado mao nay role sa kuan mao nay mga possibilities in a bicameral conference hearing kung doon na joy mga dili gusto it will go by the numbers. Si Gatchalian kagahapon kani si Gatchalian mao man ni ang Finance Committee Chairman diha sa Senado. Miingon siya nga ang mga senador kuno ang intention nila sa paglaslas sa pagtangtang anang giingon nga overpricing og sa mao na ilang intention so mo nang ilang gi-reduce. Apan si Secretary Vince Dizon sa DPWH ingon siya nga ang kining paglaslas sa budget sa DPWH 10,000 ka projects ang ma-risgo nga dili matapos nga di mahuman partner. Tinuod sa bitaw no. Ikaw partner kining just because of the sins of the past. Kinahanglan ba mag-suffer ang karon para na ko attorney ka nang luoy pud ba gani mga anak ko nga kanananoy ni step in to clean up everything unya inyo na nung ko ang budget imbis kabaw na nung nga kana mo yan ning kamot aron manglimpyo di ba so kanang sa una gani ni duko ro tag nagpa-out kay watak kay baw but karon will be also be pwede ra gid unda to attorney bisag half lang but be mindful unya nagi guardrails nga ipamutang more transparent kana siya kay ang kuan man ko no ang DPWH sa iyang revised construction material prices
kinahanglan ni naman sa gi-revise nila ang ilang mga presyo dito kay magtan-aw nila uy mahal raman kaayo. So wala ni takdo sa kung unsay prevailing nga market prices mga SRPs. But according to Gatchalian, taas ang gyapon kung tan-aw nimo ang mga figures nga naa sa budget sa DPWH. So mo ni nga ila gyapon isip mga senador part na sa ilahang trabaho nga sukit-sukito nila ang mga budget because this was precisely the reason why kaniadto at this stage sa bicameral conference nga dunay mga budget insertions diri man gud na hitabo ang mga budget insertions sa una nga ala kay insert na lang sila happy sila nya day nangahibong na lang ta nga uy diin manigikan nga wala man ni pagplenary. So karon at least ang mga senador they stood pat, they stood their ground nga dapat jud laslasan kay I think sad leksyon sad ni para sa DPWH nga kung di sad sila mo magmatngon makuan sad sila mo suffer sad sila. So maybe ipakita sad nila nga with this little amount that was given to them for 2026 nga natarong og pahigayon regardless og nay mga project o you cannot really mao na ang kuan mao na siya kining collateral damage partner. We have to go through that phase nga kani lang sa magtinagidjot lang sa kay unsaon man ang inyong predecessor gi sawsyong man ang kuan previous nga budget. So ako partner personally I wouldn't mind if for 2026 kana lang sa nga budget adto lang sa ta focus sa uban nga ahensya katong sa DepEd mga sa education sector kamo diha ala na lang mo. Ang atong kakuwang sa classrooms, asa man nimo ikuan? Ang Ato lang sa DepEd. Yes, ang kakuwang sa classrooms mao na to partner nga ang budget nga supposedly hatag sa ato na lang DPWH nila. Course through na lang What sa about those kanang infrastructure nga na-damage sa bagyong Tino? kana gyud partner kay supposedly sila ang implementing agency ana daghan na sad batong mga guba nang lupiak nga mga nang liki nga mga karsada. What about the substandard projects nga kinahanglan yung bungkagon o tarungon o butang? Substandard nga na yung usahay dili Samot standard itong man ghost. yan day. Samot ang ghost wala Napaet, it will remain substandard niya, it will remain ghost. Abi ba natog ang ghosting na aras uyab-uyab na sa sa infrastructure? Wala karon deadlock usa kay warag walay na reach nga decision ang mataghabig sa Congress sa lower house o sa Senate nga panel dito sa bicameral conference hearing. Pero samtang kana sa gagahapon nag-isgot man tanatong ang posible kuno nga mapoliticize sa sading budget nga gihatag sa Department of Health kay hatagan sa kuno discretion, violation kuno sa Universal Health Law, Healthcare Act. So karon dunay letter nga love letter nga gi-send ang Pero DOH. di man sa kaingon og violation kay if na need yun pwede naman ninyo i-amend. Diba? Ang ilang giingon, actually ang nag-ingon ana nga violation kay si kuan man to partner si Dr. Tony, I don't know how to pronounce his last name, Lichon, nga independent health reform advocate. Lichon. Kato bitaw ning COVID nga. Diri ni panahon sa COVID no. Yeah. Panahon ni siya na COVID nga ang kini kunong may FIP para niya particularly ang kining pagkuangkuan pag-require og mag-guarantee letters mag-require og political endorsements if that's what he called it. It turns the universal entitlement of healthcare into a politically mediated privilege kuno matod niya. So mo na kung gingon gahapon, if you can find a way to improve the hospital system, di na kinahanglan mo adtog congressman, di na kinahanglan mo adtog kapitan, di na kinahanglan mo adtog mayor. O di na ta mag-need ang mga champ, kaya na kaya ninyo din na. Saon man partner, the reality is a reality check. Asa man jud mo yango ang mga kuan. Pero ang Department of Health niingon ba yato nga ni suporta sila sa tinguha nga amendahon katong tinguha sa Senado nga amendahon ang General Appropriations Bill. I-appeal ko no matud pa ang pagpalapad sa zero balance billing program sa mga hospital nga gi-manage sa LGU. Okay, butang na to. Ganaan ko na. Pero i-appeal sa ninyo gawa sa zero balance ka ng on-time payment sa mga sweldo aron di na manglakaw ang atong mga nurse ug mga doktor.
Kay maura ba na zero billing ya dayon ang mang-resign ang mga trabahante. Zero Kay salary man sad. Zero salary. Dugay. Ngano man day partner na kay mga nadunggan nga No, dugay ni kay sila nakainumdum masulduhan. ko ana attorney kaniadto. Maunang kapuyan ang ubang mga doktor, mga nurse mo duty kay Oo. upat na lang kabuwan way sweldo. Diri Cebu City na tabo na. Sad ni. Oh. Cebu City na sa dugay masulduhan. Yes, as in. Oh. Unsa man gyud. So, yes, kini nindot kayo paminawan nga suportado sa DOH kining more budget kay matod pa nila 80% man kuno aning my fit. Maadto man kuno ni sa zero balance billing. So, majority kuno sa pondo, di ba? I believe ang ilahang gi anagrihan ato gahapon or over the weekend kay 50 billion pesos nga budget more or less para sa MyFIP. So 80% kuno na adto na sa zero balance billing. Pero mo lagi na partner karon zero balance magyaw-yaw magtagaw-taw sad ang mga taga-hospital kay dugaya sad ani nila maka-process. Wa na may pangsweldo diri kay I think sad ang kana sad magsuma sad na sa kung kanus unsa ka timely madawat nila gikan sa gobyerno ang ilahang mga ang kining mga receivables gikan sa gobyerno kay kung dugay sad sila sa may pamweldo na mo diri murag mandugay-dugay sa gyud ang sweldo sa mga doktor ug nurse ug other medical practitioners. Ba't ka nga funding ba ya kung buto na unaon? Gamay ra. Allocated ba yan na pirmi? Kay in every budget, be it barangay or local government unit ka ng lungsod, munisipyo, dakbayan, doon na ba yun na certain percentage that goes to personnel services? Dili na gyud unta na biya malangan kung buto na unaon? Kay unsaon man sa di mo padagan anang mga public office but kininindot ni sa partner kay gi-emphasize do diri hospitals nga public hospitals run by LGUs. Daghan na ba kita diri sa Sugbo ug mga public hospitals, provincial and district hospitals diri sa Cebu City na asad tay city run nga hospitals ang CCMC. So hopefully maka-benefit ani ang ato ang mga kaigsuonang Sugbuanon in the future kay kini napasar naman gyud ni ang 50 billion nga MyFIP ang kuan na lang karon ang gidebatihan na lang karon kay na lagi mga dunay mga medyo Milagrosong mga kaganapan, Charez. basig na ay minana ba nga masama na sad sa uban. So kana siya ang Malacañang man sa diingon nga no oy gamito dili na namo gamiton sa binuang amo nang gamiton para sa kining kaayuhan sa tanan. Oh, well, the road to Kuan is always paved with good intention. The road to perdition, Oo, the road to hell. Tindot raman sa Jud na paminawan. Good line sa kay na ba day mo mulingkod gud na good nga. Kaya ang plano magbinuang wala man, di ba? And then matud pasad ni Kuan ni Ate Claire ani Palace Press Officer Claire Castro, Attorney Claire Castro nga ang kini kunong Kuan MyFIP funds para sa zero billing would be expanded gikan sa 87 ka DOH hospitals ngadto na sa lapas hundreds kuno of qualified LGU hospitals nya dili na kuno ni mag-agi sa mga politicians, sa mga politiko mao iyahang assurance sa publiko but instead diretso na kuno ni sa local government unit o sa LGU nga hospitals. Sige, pero kaysa nag-appoint sa chief administrator sa kada ospital? Kinsa man partner? Politiko. Politiko nagyapon. So dapat jud tanaw-tanawa lang ninyo diha kinsay mga hari-hari diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga jurisdiction kay Paet hari-hari. Adto lang mo pagyango mo. But Pero sad na kay okay ra man naghari-harian mo kay kamom sinamili ana. Oh, di ba? So mo na sa partner. Medyo kuan gyapon. And then what's good thing about the bicameral conference hearing karon partner kay ila na jud gi-televise although kung magtensyonado ang mga eksena kay mo off air sila nya dayon debate sila dito sa kilid without their microphone. Maglalis sila nga Maglalis naman. sila sa kilid. Kay ambot delikadesa na siguro nila silang kuan mga kaugalingon kay murag kining medyo makauwaw na ang ilahang mga ipangsulti pero that's a good thing karon murag naasay sense of murag gitagaan bitaw og sagrado pagkasagrado ang kanang nga hearing kay para marespetaran nato ang mga proseso nga naad sad nahilati diha sa ato ang matakang balaod para sa paghimo sa
prepare sa tong budget. Okay. So mo na sa partner niya. Hapit ba day sinulog partner? Hapit ng Hapit sinulog. ng sinulog. Daghana ang kining kagabi kung ano ito. Murag natay taste of the holiday traffic and the sinulog traffic maybe kay diretso na gina partner no gahuman sa sinulog When in Cebu. When in Cebu. Kagabi traffic ayo ang bisag. I don't know where were you yesterday but I was just at home chilling. okay, so wa ka na kasi nati dito din. Okay ra man ta sa traffic sa Cebu City kay dili man ta bag-o ana. Ang atoa is ang atoa lang jud is kung naay traffic, ang imong pirmero nga pangitaon is asa ang traffic enforcer. Kay maayo kay man ticket nya dayon kung traffic wa man lagi mo sa mga mga crucial nga mga intersections Di man ka na traffic. dire dapit sa kaning gikan sa unsay tawag ana mga CTU padung dito sa City Hall gikan diri sa Careta. Ana sa traffic na niya mga Tehero area kanang padung Careta, Talisay. Imus, Tehero, SRP kani agi. Kana kay so, expecting nga Careta, onya Tehero, onya San Roque, onya Tinago. Kanang Tinago, San Roque. Dayon dito na dayon kag padong Santo Niño. Kana hangtod na partner. SRP. Puerte ka kuan bumper to bumper kagahapon. Murag I don't know unsay. lain man nga places. Lain-lain nga places. Na man ito ni comment ni post kagahapon from G Mall to SM pila ka minutos to murag duol ba akay na. It could also be the holiday rush partner no. Can be. You know why? Because yesterday was payday. Okay. Yeah. Bitaw. Yes, so, payday. daghan People siguro. have money to spend and it's Christmas. So magkuan sila. Mangyawat sila og shop daan because people know nga next week di kakitag Noche Buena charas. Di Narasanig Noche No, Buena. next week man good based on kanang experience previous years ini ka last weekend padung na sa Christmas week pwerte nang samuka sa mga tindahan. Groceries. So people want to buy now, Groceries. want to do their purchases also. That's good. So Yeah. wala na partner. Wala na tayo reklamo kay anad na ta sa traffic pero Reklamo gay ka karon. wala reklamo kay anad na sa traffic pero magbound lang og pasensya gyud. Pero og di gyud gay mada, sayo. Sayo. Mao gyud ako mao gyud ako ang trick gyud. Kay kabaw naman gyud ta nga like kanang inighatod sa school kabaw man gyud ko mo lapas na gyud ko 6:30 traffic na gyud na so mo lakaw gyud ko 6:25 ana nya dayon ang imuha dihang tawo kung natug pa no sayo kay na mo mata sayo day mo mata sa issue naanad na because she knows na siya pod ang ma-stress kung ma-late siya so ganahan siya before 7 na siya sa school bisag 7:30 pa iyang klase okay anad siya na so ako pod akong gusto before 6 o'clock nako sa balay. Akong gusto para di ko 6 o'clock PM. PM. Para di na ko ma-stress og drive kay. Okay. Kabaw gid ka diya sa Bantal area. So mao sad but unfortunately not everyone has the luxury of coming and going as we please no kay ang uban 8 to 5 man gyud stricto. Yeah. So ay nakoy chika nakitaan. Nakoy chika nakitaan. Sige, pasupot yung chika. Si Ombudsman Buying Remulla nagaday sa Anti-Corruption Summit sa Doha. Karon kay ang iyang tumong dito apel ningon man siya makig-network siya sa mga nasod nga posibleng daganan sa mga fugitives kabayan ng flood control cases. Aron kuno malikayan ang kanang opportunity ba. So niingon siya nga kuan man ni UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. So siya ang delegation, ang part sa delegation si Ombudsman Boying Remulla. Agoy kay niingon man siya opportunity na ni to network with other countries where fugitives might seek refuge. Kuyawan na ning mga nagtago-taguan ni. We want to see that we are on the same boat as many countries and follow the same principles. And based on that, we can actually do a good networking strategy here. Everybody who wants to evade the law will go to another country and most probably one of the countries who are represented here. Mo ang giingon ato sa 11th session sa Conference of State Parties to the UNCAC. You reduce it into a treaty para ma-formalize. So man, GC lang tanin niyo. Pwede, why not? Ningon siya, if we have a good relationship here, we might as well have reciprocity of accommodation with regards to fugitives from justice because many will escape.
We are sure of that. Olo sure Ala. siya, uy. Many will escape ko, no? Meningon pag siya, usaan na si Zaldi ko. So, karon Ayun, dumiganlan. magkagamay ng kalibutan na ani di ay ugmao. Oh, kay murag naamay expanded network day ang ombudsman. Naningkamot man sad siya expanded to. Daghan pa kunong uban nga mo suway kunog eskapo, mangita kunog paagi nga makalikay sa responsibilidad og tulubagon. Ingon siya, that's why you should look forward to that scenario. If we go here, that's our strategy. We rub elbows with them, we break bread with them, so we have a good relationship with other countries in the world. We look forward to getting a good directory of the people in attendance so that we can send emails to them when the time arises. And to remind them. Kuhaan yung email ad diha kay para diba? Kung muadto sa muadto sa kining ibutang tagana. O sa email ad. But even if wala ni ka ng kuan attorney, even if wala ni treaty, that's already one step in. Kay mahug ba siyang formal communication from one state to another. Pareha gud na makigmeet ka ang leader nimo, head of state o the head of state of another country. Email ra ba yan na? Yeah, pero Diba? pero kung di man gud siya ma-reduce into a formal document partner kay once nga bag-o ang mga administration, wala na sad. Kay kami man nagsabot ni Remulla sa una nya karon bag-o na sad ang kuan. Yes. But where do you start? But where with do you start? Email, with a that email, contact, GC. diba? So, GC ako is the key. kuan I'm sure he still has enough time. It's 2 years pa. Naa diha sa 3 kuan years ninyo pa, ha diba? si kuan. So, I'm sure kay kaning nga gathering mo gud ang purpose, anti-corruption. So I'm pretty sure people and countries also who are participative in this would not want to harbor people accused of corruption. Of course, oy. Nindot sa UN ito siya nga event dito sa Doha, UN, Qatar. nga against anti-corruption. So, lain sa kayo, no? Congratulations na lang ninyo din, ha? Nagkagamay ang kalibutan. Wala tayo oras, attorney, at ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, anim pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitawon sa usa ka dapit. Way laing tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayoan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasabot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan moagi gyud nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gibasan o papulayon ko kamo. May igsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampok kita. Langitong Amahan, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busan gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong kikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko.
kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa POC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban na kasi Maluy no Kanda Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buhay.